Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Isang sakiting bata, si Ador. At hindi tulad ng mga kaedad niya na kung saan-saan gumagala, ay natali siya sa bahay at ospital dahil sa kanyang karamdaman. Pasalamat siya kung dumarating ang pagkakataon na makalabas siya ng bahay para naman makasali sa mga kaganapan sa labas. Pagdating ng buwan ng Pebrero, ay naging maganda ang kanyang kalusugan. Kung kaya't nakalabas-labas siya ng bahay. Pagdating naman ng buwan ng Marso, ay nakisali siya sa prosesyon ng mahal na araw. Walang imahe ng patron ang pamilya niya, kung kaya't sumama si Ador sa mga kaibigan niya para manghila ng karo. 3:00 pa lamang ay nasa simbahan sila at mahaba pa pala ang misa, kaya tumambay muna sila sa labas kung saan nakaparke ang mga karo ng mga imahe ng patron. Binigyan siya ng pera ng kanyang lola, kaya bumili siya ng makakain na kagaya ng isang popcorn. Ang problema lamang, gustong makihingi ng lahat at sa dami nila, meron siyang hindi nabigyan, si Oscar. "Hoy, payatot! Huwag kang sumama-sama sa amin, ha? Kung hindi ka mamimigay." Pambubos ka ni Oscar. "Balik ka dun sa nanay mo tsaka sa lola mo." At hindi pa nakontento ang batang si Oscar, sinigaw-sigawan pa nito si Ador. "Doon ka sa lola mo! Iyakin!" Si Oscar kasi, ang lider-lideran ng magkakaibigang mga bata, kung kaya't pati ang iba ay nakibuli na rin kay Ador. At dahil mapapaiyak na si Ador, nagtago na lamang si Ador sa isang karo. At doon ay palihim na nagpahid ng kanyang luha. Nagpapahid siya nang may mapansin siya sa kabilang karo. Ang isang santo sa karo ng Getsemani ay parang gumagalaw. Tiningnan niya ito maigi. Parang gumagalaw nga. At sa pagkakataong ito, mas malinaw niya itong nakita na parang kumakamot ito sa bahagi ng kanyang balakang.
Nanlaki ang mga mata ng bata. Hindi siya makapaniwala sapagkat gumagalaw ang rebulto. Hindi na paalis si Ador sa kanyang kinatatayuan. Dala marahil ng gulat at dala na rin ng kakaibang takot. Hindi umalis si Ador sa kanyang kinatatayuan upang siguraduhin gumagalaw talaga ang imahe. Nakatingin lamang si Ador sa imahe hanggang sa gumalaw muli ang rebulto. Hindi na malaman ni Ador ang kanyang gagawin. At naisip niyang tatawagin na sana niya ang kanyang mga kaibigan. Subalit, may mabilis na nangyari. Biglang may lumabas na dalawang lalaki na biglang humablot sa rebulto. Mabilis nilang tinakpan ang bibig ng rebulto para hindi makasigaw. At sa kadali-daling naglabas ang isang lalaki ng isang malaking sako ng bigas. At sa katulong-tulong yung dalawa na agad isinilid sa malaking sako ang rebulto. At dahil wala namang katao-tao sa bahaging iyon ng lugar, mabilis na nahatak ng mga ito ang sako, laman ng rebulto, at agad isinakay sa isang sasakyan. Matapos maisakay ng dalawang lalaki ang rebulto na nakalagay sa sako, ay saka pa lamang napatakbo si Ador. Ang sasakyan naman ay nananatili lamang doon habang nakabantay ang dalawang lalaki. Tumakbo pabalik si Ador sa kanyang mga kaibigan upang ikwento sa kanila ang kanyang mga nasaksihan. Subalit, pinagtawanan lamang si Ador ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kabila nun, ay hindi na tinagang bata. Naisip niya na. Hanapin yung van na kung saan inilagay ang gumagalaw na rebulto. At naswertehan naman siya sapagkat ang van na nilagyan ay hindi pa rin umaalis. Siya na lamang ang kusang pumunta sa van na yun. At siyempre na, nakita niya na yung dalawang lalaking nagbabantay ay iniwan pansamantala yung van. At mukhang may hinahanap pa ang mga ito. Pagkalapit sa van, ay tumingkayad ang batang si Ador
upang makita kung ano ang nasa loob ng van. At doon, ay biglang nakapamulagas si Ador sapagkat kitang-kita niya ang imahe ng santo na nakaupo sa loob. Biglang nanginig ang bata, dala ng matinding takot at sa labis na gulat sapagkat nagpupumiglas yung rebulto. Nagpupumiglas ito sapagkat nakatali ang kamay at paa ng imahe. At dahil wala namang bantay, naisip ng bata na buksan niya ang van upang tulungan ang santo. Manong, sir, relax lang po muna kayo. Kalma lang po muna kayo. Pautal-utal na sambit ni Ador. Dahil paano naman niya mapapakawalan ng isang ito kung nagpupumiglas? Sa kabila ng murang edad ng bata, ay gumawa siya ng paraan upang maalis niya ang tali sa paa at kamay ng rebulto. Ay nagawa ng paraan ni Ador na matanggal ang tali mula sa paa at kamay ng santo. Nang matanggal, ay agad na tumalon yung santo pababa ng van. Hindi man lamang ito nagsabi ng kahit na ano. Pagkababa ng santo, ay agad na isip ni Ador na baka bumalik na yung dalawang lalaki. Mabilis din siyang bumaba ng van. At baka makita po siya ng mga lalaki at saktan siya. Nahabol pa ni Ador ng tingin ng santo. At sa pagmamadali na itong palayo, nahulog ang isang bagay mula sa santong yun. Nang lapitan ni Ador, ay isa itong sinturon na ginagamit sa mga rebulto at santo. Tumakbo na rin si Ador nang damputin yung sinturon. Sinubukan pang ihabol ni Ador ang nalaglag na sinturon sa tumatakbong santo. Sir, nalaglag po. Subalit mabilis talaga ang santo. Hindi na niya ito naabutan pa. At baka kung saan na ito nagsusuot. Inilagay na lamang ni Ador ang sinturon sa kanyang bulsa at saka nagbalik sa kanyang mga kaibigan. At habang naghihintay ng pagsisimula ng prosesyon, ay nakita niyang muli ang dalawang lalaking kumuha sa santo.
Pabalik-balik ang mga ito sa karo. At parang may hinahanap. Dahil doon ay nabalutan ng takot si Ador. At pilit ikinubli ang kanyang muka. Baka mamukaan siya. Nang magsisimula ng prosesyon, ay hindi na niya muling nakita pa ang gumagalaw na santo. At maging ang mga tumutugis dito ay hindi na rin niya nakita pa. At nagtuloy na ang prosesyon. Nadaos ang prosesyon ng maayos at walang anumang aberya. At nakauwi rin si Ador ng maginhawa. At naging maganda naman ang mga sumunod niyang araw. Naging magana rin ang kanyang kain. At ang kapansin-pansin ay tila hindi na siya nakaramdam pa ng kahit na anong karamdaman sa kanyang katawan. At hindi na rin siya naisugod pa sa ospital. Pagkalipas pa ng ilang buwan, ay nawala ang sakit niyang. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, ay nawala ang sakit niya. Naayon sa mga doktor, ay wala na. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay dahil sa napulot niyang sinturon. Pagdating niya ng edad na 18, may nakilala siyang albularyo at napag-usapan nila ang tungkol sa mga abad at mga santo. Ayon sa albularyo, isang mahiwagang nilalang ang makikita tuwing Biyernes Santo. May suot daw itong anting-anting, kung kaya't tinutugis ng mga antingero. At tulad ng mga nakasalubong niya, ay ang sinturon nito ay isang uri ng anting-anting na nagmula sa gumagalang rebulto.